miyembro ng Armed Forces of the Philippines are very professional. Kaya kahit na po may mga ganitong nangyayari sa ating lipunan, we are aware of what is happening, but of course, we remain professional. So disiplinado po yung ating mga sundalo. Kaya itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila ng kudeta, wag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities, or we will not resort to unconstitutional means to bring about change. We will stick to the rule of law at hindi po tayo lalabag dito. Hindi tayo magpupudita, hindi tayo mag-military junta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. Under siege na raw ang palasyo matapos ang revelasyon ni dating Congressman Zaldico. Nakabarikada na rin sa paligid ng Malacanang, pero ang mga akusasyon pinabulaanan na ng Pangulo. Sa nakatakdang 3 araw na kilos protesta ng iba't ibang grupo kontra korupsyon, ano kaya ang naghihintay para sa administrasyon? Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Channel. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Malacanang on lockdown na. PBBM under pressure na umano matapos ilaglag ni ex-Congressman Zaldico. 3-day rally ng Iglesia ni Cristo kasado na. Ang mga paghahanda para sa first day bukas, alamin. Insertion sa 2025 budget ng Pangulo, aabot sa mahigit 5 bilyong piso. Exclusive! Mga pasabog ni Zaldico, ilang linggo na raw on the works. Ang nasa likod, kalaban daw ng administrasyon. Veteran actress Rosa Rosal, pumanaw na. Bagong calendar girl ng Tanduay, kilalanin. Alas under siege na nga ba? Matapos ang mga kontrobersyal na pahayag ni ex-Congressman Zaldico, tila under pressure na raw ang Malacanang, lalo na't bukas na magsisimula ang nakatakdang 3-day protest action ng religious group na Iglesia ni Cristo. Sa part 2 kasi ng mga umano'y revelations ng dating kongresista, inakusahan nito si Pangulong Bongbong Marcos na nagbulsa ng 25 billion pesos mula sa alleged 100 billion peso insertions nito. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, patuloy ang meeting ni PBBM kasamang ilang consultants ngayong araw sa kung ano ang mga maaaring gawin dahil sa ilang reports na raw ng pagbaligtad ng malaking pwersa ng militar. On lockdown na ang buong palasyo at itinaas na ang red alert sa seguridad ng Malacanang Complex. Sarado na ang Arlegui at Solano Gates habang nagtahan gate na lamang ang nananatiling bukas para sa pagpasok at paglabas ng ilang mga sasakyan. Mahigpit na inspection din daw ang ipatutupad dito. Kasabay pa niyan ang mga umuugong na balita ng nagbabadyang cabinet shake-up sa Administrasyong Marcos. Matapos ang revelasyon ni former Congressman Zaldico, hinimay ng Billionaire News Channel ang porsyentong nakuha umano ng Pangulo. Mula yan sa sinabing 100 billion peso budget insertion. Sa aming pagsusuri, kapansin-pansin ang paglobo ng pondo ng Office of the President matapos itong mailimbag sa 2025 GAA.
Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbad. Tila nauga ang buong bansa nang biglang i-post ng opisina ni former Ako Bicol Representative Zaldico ang kanyang pahayag sa gitna ng kontrobersya sa flood control scandal. Mala trailer ng isang teleserye ang kanyang mga naging revelasyon at tila itinaon pa kasabay mismo ng pagbabalik ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito niya ipinakita ang umano'y 100 billion peso worth of insertions sa 2025 budget. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Malaking bahagi nito nakalagay sa budget ng Department of Public Works and Highways. Agad itong itinanggi ng palasyo at sinabing baseless ang mga naging pahayag ni Ko, lalo na't hindi naman daw ito under oath. Sinuri namin ang inilahad na listahan ni Ko. Nakalagay kasi rito na may insertion din ng isang line item sa Office of the President mismo. Ang proposed budget lang dapat ng Pangulo sa 2025 NEP, 10.4 billion pesos. Pero pagputok sa GAA, bigla ito naging 15.8 billion pesos matapos pasukan ng 5.4 billion peso line item na ayon sa GAA ay locally funded. Ibig sabihin, congressional insertion. Ang bilyon-bilyong pisong ipinasok noong 2024 sa 2025 budget para sa Philippine hosting of the ASEAN Summits and related meetings sa 2026 pa. Sumangguni kami ng komento mula sa palasyo para klaruhin kung para saan ang 5.4 billion peso insertion na ito. Gayong may hiwalay pang 17.5 billion peso na proposed budget para sa 2026 ASEAN Summit hosting ng Pilipinas mula naman sa 2026 budget. 10.7 billion pesos dito nakatakdang pumunta sa kaban mismo ng Office of the President. Hindi sila sumagot sa aming mga mensahe. Sa pinakahuling pasabog ni Ko, sinabi nito na 25% umano ang SOP na natanggap ni PBBM sa 100 billion peso budget insertions noong 2025. Isang bagay na ayon sa Malacanang ay walang basihan at tila hearsay lamang. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Binakapan ni former Congressman Zaldico ang mga pahayag ni Senate witness Orly Guteza. Sa ipinost nitong part 2 ng kanyang bombshell revelations, sinabi nitong totoo ang mga pahayag ni Guteza na nag-deliver ng mali-maletang cash sa North Forbes, South Forbes at sa Malacanang. Ang 100 million peso deliveries daw na ito ginawa ng kanyang mga staff na sina Paul Estrada at Mark Tecsay para umano kina PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Parte raw ang perang ito ng umano'y 25% kickback ni PBBM o katumbas ng 25 billion pesos sa alleged 100 billion peso insertions sa 2025 budget. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tecsay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Guteza na nag-deliver siya sa Forbes Park. Samantala, sumagot na si former House Speaker Martin Romualdez. Anya, malinis ang kanyang konsensya at hindi na raw siya magkokomento sa mga aligasyon ni Ko dahil hindi naman daw ito sinabi under oath. Dagdag pa ni Romualdez, naniniwala siyang magiging patas ang mga pagdinig at investigasyon ng mga awtoridad. Handa rin daw siyang makipag-cooperate sa anumang lawful process. Kaugnay niyan, makakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi po, Undersecretary. Yes, good evening, Gurge. Good evening. Well, ano po ang sitwasyon ngayon sa palasyo ngayong araw bago ang isasagawang rally ng Iglesia ni Cristo? Wala, naghahanda para sa rally nila. Pero totoo, It's normal. pero totoo pong on lockdown ngayon ng Malacanang at mas pinahigpit pa ang seguridad. Kung seguridad, muli, Gurge, no? Normal yan kasi magkakaroon ng rally. At tatandaan natin yung nangyari September 21, ang daming mga team-i-team na mga miyembro na gustong maghasik ng kalagiman. So, hindi pwedeng hindi maghanda ang gobyerno para dyan.
Nasaan po si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, Undersecretary? Sa ngayon, nandyan lamang sa vicinity na Malacanang. Okay, pero totoo po bang nakikipagpulong siya sa ilang consultants para pag-usapan yung mga susunod na hakbang matapos yung mga naging revelasyon ni dating Congressman Zaldico? Hindi naman, hindi nga po nababahala ang Pangulo sa mga sinasabi ni Zaldico. Sinabi nga niya po, di ba, he will not dignify himself regarding dito sa mga sinabi ni Zaldico. Kasi kitang-kita naman po lahat ng sinabi niya po ay basura. Walang katotohanan. Ang daming mga inconsistencies, pati yung sinasabi niya mga maleta. Undersecretary, I hope na pakinggan or napanood niyo po yung report ng aming correspondent na si Joash Malimban. At sinasabi nga po doon sa 2025 budget, may 5.4 billion insertion na hindi pa ma-identify ngayon. Kung para saan ito. Nakita niyo na po ba ito and can you share something? Or would you like to... Hindi pa po, wala pa po akong nakita na ganyan. Ang alam ko po na nagdagdag ang budget para sa ASEAN Summit for next year. Pero kung ito sinasabi yung 5.4 insertion, wala pa po tayo nakikita. Okay, but will you look for it? Titingnan niyo po ba ito? Para maipaliwanag kung saan napunta or saan mapupunta? Bigyan niyo po muna ako ng kopya ng report ninyo. Okay. Para po makita natin. Okay, ito naman pong si Congressman Toby Tiangco, may naikwento po siya sa isang pahayag o isang interview sa kanya tungkol sa isang meeting noong November 24, 2024 sa Bahay Pangulo. Kinastigo daw ng Pangulo sina former Congressman Zaldico at dating Speaker Romualdez tungkol sa korupsyon at saka yung mga proyekto ng executive branch na tinanggal ng hindi nila nalalaman. Can you confirm this or ano po yung reaksyon nyo dito sa... Ano po yung tinanggal? Ulit po, ano po yung tinanggal? Mga proyekto daw po ng executive branch na tinanggal sa GAA o doon sa proposed budget po. What is Wala. your reaction? Sa ngayon, Gerge, ipagpaumanhin, hindi pa po tayo parte ng palasyo ng mga panahon na yan. At Opo. hindi ko mako-confirm kung totoo yung meeting na yan. So tingnan po natin. At pag may pagkakataon po, tatanungin po natin ang Pangulo patungkol dyan. Okay, but can you tell us ano po ang ginawa ng Pangulo nitong huling 30 oras, last 30 hours since the bombshell mga statements nitong si former congressman ko? Kagabi po, nagkaroon ng event para po pasinayaan po yung chairmanship po, yung chairship po ng ASEAN. Ginawa ito po sa Intramuros. And At kanina lamang po ay mayroon po siyang dinalaw. Tignan ko lang po ang schedule ng Pangulo. Mayroon siyang pununtahan. Mayroon po siyang dinalaw na mga nabiktima po ng bagyo. Okay. Opo, ayun po. Kanina umaga po yan. nakipag-meet po ba siya sa mga cabinet members, sa ilang matataas na opisyal ng military within the day or kung kagabi man, kahapon? Wala po, sa akin pong schedule ng Pangulo, hindi po siya nakalagay. So hindi ko po masasabi kung meron o wala. May mga umuugong din po ma'am na cabinet shake-up. Have you heard about this? Or meron po bang usap-usapan ngayon sa palasyo Wala tungkol po dyan? cabinet shake-up. Okay. And how about itong pinag-uusapang pag-alis ng suporta ng ilang matataas na opisyal ng military kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung sino po nagsasabi niya, patunayan na naman po niya. Wala po tayong masasabing ganyan. Of course, ang pamunuan po ng kasundaluhan ng ating PNP ay buong-buo po ang pagtitiwala sa ating Pangulo. You are confident that the President has the support of the military and the police? Sino po ba kasi yung kinakabahan? Ngayon po kasi, puno po ang Pangulo ng trabaho. Kahit kagabi po, sabi ko nga po, umattend pa po siya ng event para sa ASEAN chairship. At pinasinayaan po yung logo po, saka yung official stamp ng ASEAN. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy po sa Pangulo ang pagtatrabaho. At nakikita naman po siguro ng mga kasundaluhan natin, ng mga military, mga uniformed personnel at officials, kung sino ba talaga nagtatrabaho at sino lang po yung naninira. Mas gugustuhin po ba nila na ibagsak ang gobyerno at ipalit ang mga taong may bahid ng korupsyon? Yung mga hindi makapag-explain tungkol sa kanilang mga confidential funds? Ganun ba po ang nais nila? Parang hindi naman po siguro ganyan mga uniformed personnel at officials natin. Meron naman po silang utak at isip na ginagamit. Are you confident, ma'am, that the President will finish his term by 2028? Sino naman po hindi magiging confident kung ganyan naman po kasi pag ang Pangulo natin? Kaya nga ang tanong ko sa inyo at sa lahat, sino bang pipiliin nyo? Yung nagtatrabaho o yung nagbabakasyon lang?
Can you talk more? Ano pong masasabi nyo sa timing nitong paglabas ng statement ni Zaldico, ng rally ng ANC, paglabas ng mga balita ng withdrawal of support ng military? What can you say about this? Definitely, may mga taong gusto magpabagsak sa Pangulo. May mga taong gustong paalisin siya sa pwesto. At alam naman natin kung sino yan. Sino po, Tignan ma'am? niyo po yung pattern. Tignan niyo yung pattern ng paggagawa ng kwento. Hindi ba parang puro mukhang AI? Although hindi ko masasabi kung AI yan. Pero makikita niyo kung gaano yung mga kasinungalingan. Makikita niyo sa timeline. Doon pa lang sa sinasabi sa maleta, may nakita tayo na post kung anong date ito. Lumalabas 2024. Pero ang pinag-uusapan nila dito ay 2025 budget. So saan sila kukuha ng pera? Di umano, kung manggagaling sa 2025 budget, bakit na-deliver na? Hindi po yan na lumabas na kinina nakapost. Ang nakita po natin ay 2024. Sino po yung tinutukoy nyo, ma'am, na nasa likod nito? Wala akong masasabi, pero kung meron kayo naiisip kung sinong gusto magpabagsak sa Pangulo at sinong gusto mawala ang Pangulo sa pwesto, malamang sila lahat. Okay, you have a message to Zaldico kasi hanggang ngayon hindi naman siya humaharap, naglalabas siya ng statement, may second tranche pa siya ng statement na lumabas at baka May meron part pang three pa. iba. O may part 3, alam niyo na po kung na may part 3 pala. Nakita Undersecretary. natin, parang teleserye, parang dati. Ganyan yung mga gawa ng mga ibang mga obstructionists. Alam mo, kung totoo makabayan kayo, ibaksak nyo na lahat yung mga statements nyo. Diba? Kasi para mapasinungalingan namin na lahat. Inuunti-unti nyo for what? For the rally? This coming Sunday? So, sino nag-isip nito para pabaksakin ng Pangulo? Wag naman ganyan kasi po, sana wag ganyan dahil isa lang naman ang bansa natin eh. Unless talaga napaka self-centered, puro self-interest ang iniisip ninyo at hindi bayan, ay ganyan talaga ang iisipin ninyo. Your message to Zaldico, Undersecretary. Mas magandang patunayan niya po ang katotohanan ng sinasabi niya dito sa Pilipinas. Kasi para ma-cross-examine siya ng maayos. Kasi hanggat niya lang ang sinasabi niya, mananatili yung mga questions sa utak ng mga kababayan nating Pilipino pero hindi niya masasagot. Ang daming inconsistencies ng kanyang mga sinasabi. Ang daming hindi tugma-tugma. So yung palang kahapon po ay sa ating briefing ay nasabi natin ang ilan sa mga sinabi niya na walang katotohanan. Ngayon So- ngayon pong inimplicate ng Pangulo, will the government use its full arm to look for him? Hanapin kung nasaan siya ngayon at kung sakali at makasuhan ay madali siyang mahahanap at maaaresto. Hahanapin po siya ng gobyerno kapag po legal na po ang pamamaraan. Kahit po siya naninira sa Pangulo at yung mga kaalyado niya, na tinatawag ngayon siyang hero, ay hindi naman po magiging negatibo ang Pangulo sa kanila para sila ay benggahan. Maging bengatibo ang Pangulo. Hindi ganyan ang Pangulo. Hindi po yung katulad ng mga nakaraang administrasyon na bengatibo. Ang Pangulo po, kung meron kayong nagawa na hindi tama sa batas, ang gagawin po na proseso ay dapat na aayon pa rin sa batas. Hindi po parang EJK Tokhang style. Anong bengatibo, ma'am, ang nabanggit niyong term? Yes, hindi siya bengatibo. Hindi siya vengeful. Hindi siya, kung baga, kung nasabihan siya ng hindi maganda, bigla na lang siyang, tanggalin ang franchise niyan, tanggalin yan, hindi yan pwede sa MPs. Hindi naman gano'n ang Pangulong Marcos Jr. Sino po ba ang tinutukoy niyong vengeful? Sino po ba kayo sa tingin po ninyo ang nagpatanggal ng mga prangkisa, ng mga tipong mga kritiko sa kanya? Alam niyo na po yun. Alright, sige po. Maraming salamat, Undersecretary Claire Castro, for joining us tonight. Maraming salamat, George. Hinamon ni former Congressman Zaldico si Ombudsman Boying Remulla na imbestigahan si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y 100 billion peso budget insertions. Papatulan kaya ito ng Ombudsman? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Hannah T. Ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya, imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Ito ang hamon ni dating Representative Zaldico sa Ombudsman. Yan matapos niyang ilaglag si Pangulong Bongbong Marcos sa di umano'y utos nitong mag-insert ng 100 billion peso worth of projects sa BICAM ng budget process. Hindi raw nakinabang dito si Ko at 25% o katumbas ng 25 billion pesos daw ang napunta kay PBBM.
Mismong staff niya rin daw ang nag-deliver ng commitment na ito sa bahay ng Pangulo at sa fraternity broad ni Remulla na si Romualdez. Una nang sinabi ni Remulla na wala silang sisinuhin sa investigasyon sa flood control mess kahit si Romualdez pa ang masangkot. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Pero duda si Ko na gagawin ito ni Ombudsman Remulla. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero bumuelta rito ang Ombudsman. Na-frustrate daw ang institusyon dahil binuksan na nito ang kanilang pintuan para magka-oportunidad si Ko makapagsumite ng kanyang ebidensya para umusad ang investigasyon ng maayos. Sa halip, napepuwersa raw silang pagtagpi-tagpiin ang mabibigat na paratang niya na hindi naman kayang tumayo sa court of law. May tamang rhythm umano sa bawat seryosong investigasyon, isang sequence na pinoprotektahan ang katotohanan mula sa distortion na kailangan man ng deliberate at careful work pero ito lang ang paraan para masigurong totoo ang hustisya. Binaypass daw ni Ko ang lahat ng ito dahil sa pagpost niya ng nasabing video online. Sa bawat pagkakataong pinipili raw ng isang witness ang stage sa halip na sworn desk, napepuwersa raw ang investigasyong maudlot at alamin ang mga nasabi at hindi pa nasasabi. Tanong ng Ombudsman, bakit ina-expect ni Ko na tanggapin ang kanyang pahayag at face value kung ang iba pang mga witness ay dumadaan sa scrutiny? Sa huli, inudyok nila si Ko na magsumite ng statements under oath at hayaang sumalang ang mga ito sa seryosong investigasyon. Dahil kung ang intensyon naman pala niya ay ibunyag ang katotohanan, hayaan daw silang i-pursue ito sa tamang paraan. Anila, let the truth stand and let the axe fall where it should. Sa isa sa mga huling media interview ni Ombudsman Remulla, sinabi niyang posibleng isa si Ko sa mga makakasuhang mambabatas bago magpasko. Nadawit si Ko sa flood control scandal matapos iturong may pasimuno umano siya sa billions worth of insertion sa national budget. Siya rin ay naiuugnay sa isang maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro dahil sa kontratista nitong SunWest na hawak umano ng mga Ko. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Hindi biglaan ang pag-post ni former Congressman Zaldico ng kanyang paglaglag kay PBBM at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ilang source ng Bilyonaryo News Channel, tila lumalabas na may isang grupong matagal na umano itong kinukumbinsi. Setyembre pa lang ay mayroon na umanong umuugong na balita sa mga mataas na opisyal ng AFP at PNP na may lalabas na malaking balita bago ang November 30. Hindi pa matukoy noon hanggang nitong Nobyembre kung ano ba ang balitang ito. Sa panayam ng ating kasamahang si Corina Sanchez Rojas sa abogado ni former Congressman Zaldico, lumalabas na bukas ang kliyente nito sa pagiging state witness at maglahad ng kanyang nalalaman. Can Congressman Zaldico apply for another citizenship? Can he? I don't know. I suppose. Pwede rin yun. I guess, yeah. I mean, wala namang impediment eh. So, Unless a country is so sensitive that they would disapprove it. sure. But I don't know kung ano yung criteria or ano yung prohibitions. But sa US, for example, Okay. sure. Okay, last question. Dahil ito parati ang tinatanong, babalik pa ba o meron ba kayong premonition kung kailan babalik o magpapakita si Congressman Zaldico? Wala akong premonition. Hindi ko naniniwala dyan eh. Pero ang calculation ko, babalik. Not immediately, but eventually. Babalik. Guilt-free. Guilt-free or ready to defend. Guilt-free now. No? He is guilt-free, but ready to defend against accusations. Ay, hindi pala yun ang last question ko. Ito ang last question Okay, ko. nanganak pa yung question. Oo, may naalala ako eh. Hindi kaya maunahan ng kabilang kampo ang inyong kliyente sa abroad at siya ang gawing state witness? That's up to him. Posible. Posible, sure. Posible Up to him. yun. Sure. 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 Do you think he's open? I don't see why he shouldn't. Di ba? Kasi wala naman siyang tinatago eh. But he knows everything. Wala man siyang tinatago, wala man siyang ninakaw, alam niya kung sino-sino. I imagine so, yeah. Kasi ang
ang kwentuhan din namin is nothing out of the ordinary went on inside. Di ba? Kasi nga, hindi naman bawal ang insertion. Normal course of business naman yan. May problema, kaya nagsimula ito is because hindi na-implement eh. Pagkatapos na-discover nila yung mga project na hindi na-implement na insert daw. Which might not be completely accurate kasi ang aral namin is yung hindi na-implement. NEP yun eh, hindi insertion eh. National Expenditure Program. So, I don't know kung ano nga aminin niya that he hasn't already told me. But kung ikaw inosente, bakit ka nga naman hindi tetestigo? It just makes sense to me. Isang kontratista na dawit sa flood control scandal ang umano'y tumanggap ng kickback para sa dating senador na si Grace Poe. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Sec Bonoan told me there is a 500 million for Senator Grace Poe and instructed me to ask the senator for a list of projects. Jaywa De La Rosa told me to coordinate the matter with Mrs. Patron, a contractor. Isang Mrs. Patron ang idinikit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pangalan ni dating Senador Grace Poe matapos ang kanyang muling pagsisiwalat sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ani Yusek Bernardo, mayroon umanong 20% commitment para kay Senator Poe. Mrs. Patron, a contractor, collected the commitment for Sen. Grace Poe at Diamond Hotel from one of my aides. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, malapit sa pamilyang patron ng San Jose, Batangas si Poe at ang kanyang pamilya. Noong 2023, sa bayan ng San Jose itinayo ang tinaguriang FPJ Arena. Noong 2024, itinayo sa San Jose ang FPJ statue naman sa pangunguna rin ni Senator Poe at nooy Mayor Ben Patron. December 2024, nang opisyal na buksan sa bayan ng San Jose ang Bayante Bridge na inisyatibo raw mismo ni Senator Poe, FPJ Party List at Mayor Patron. Sa isang September 2022 post naman, tinawag ni Mayor Patron si Senator Poe na kanyang kumare nang batiin niya ito ng isang maligayang kaarawan. Noong nakarang halalan, tumakbo bilang second nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List si Mark Patron, anak ng nakaupong vice-alcalde ng San Jose at dating mayor nito na si Ben Patron. Una na ring iniulat ng Billionaire News Channel na nakapangalan kay Mark Patron ang VR Patron Builders. Isa ito sa mga itinuturing na top contractor sa buong bayan ng Batangas na nakakobra ng 1.2 billion pesos worth of flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Una na ring nabisita ng BNC ang ilan sa mga gumuhong proyekto nito sa Balayan, Batangas sa ilang inspections na isinagawa ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Una nang itinanggi ni Poe ang mga paratang ni Yusek Bernardo at sinabing hindi siya sangkot sa anumang uri ng korupsyon. Aniya, sinusuportahan niya ang lahat ng investigasyon at naniniwala raw siyang pagtutuunan ito ng pansin ng Department of Justice. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga patron pero hindi sila tumagon sa aming mga mensahe. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Mga aligasyon ni former Congressman Zaldico pwede raw basihan para ma-impeach si PBBM. Dating kongresista may passport na nga ba sa ibang bansa? Susunod yan sa Agenda Weekend. Tuloy-tuloy ang paghahanda para sa 3-day anti-corruption rally ng Iglesia ni Cristo na gaganapin sa Maynila simula bukas. Nasa 100,000 kasi ang inaasahang dadalo sa protesta. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Kasado na ang Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo na gaganapin simula bukas November 16 hanggang sa November 18. Tuloy ang paghahanda ng INC para sa protesta, partikular sa Carino Grandstand kung saan makikita ang kabi-kabilang tarpaulins na nagsasabing expose the deeds of evil na isaan nila sa mga pangunahing layo ng kanilang rally. Handa na rin ang entablado maging ang mga mapa na gabay para sa mga dadalo bukas.
Ayon sa INC, aasahang magbibigay ng mensahe ang ilang ministro ng Iglesia ni Cristo, gayon din ang iba pang kaisa ng panawagan nila kahit pa hindi raw kaanib ng Iglesia. Inaasahan ang pagdating ng ilang lalahok mula sa Region 4 at Central Luzon. Naglabas na rin ng abiso ang Manila LGU para sa mga daan ng pansamantalang isasara, lalo na sa mga malapit sa Luneta Park, Menjola, Liwasang Bonifacio at Ayala Bridge. Ang Malacanang compound, nagtaas na rin ng alerto, isinara ang mga gate sa Arlegui at Solano ng Palace Complex, gamit ang patong-patong na container vans at mahabang coiled barbed wire. Bantay sarado din ng MPD sa Menjola at Quirino Grandstand. Gagamit din sila ng mga drum at barbed wire upang tiyakin na magiging payapa ang mga pagkilos. Pero hindi lang sa lungsod ng Maynila magkakaroon ng pagkilos. Kaugnay nito, isasara din sa mga motorista ang ilang bahagi ng Quezon City dahil sa 3-day rally ng INC. Kabilang dyan ang EDSA People Power Monument, Katipunan Avenue, Ortigas Avenue, White Plains at Temple Drive. Nakaantabay din ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department, Department of Public Order and Safety, Task Force Disiplina at QCPD para matiyak ang kaayusan ng daloy ng trapiko sa lugar. Magtatalaga ng mga alternatibong ruta at aalalay ang otoridad para maayos ang daloy ng mga sasakyan. Ayon sa PNP, tinatayang 100,000 katao ang dadalo sa INC rally sa Maynila. Bukod pa rito, ang tinatanaw na 300,000 para naman sa EDSA Shrine at People Power Monument. Para sa Agenda Weekend, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. At kaugnay niyan, makakausap natin si NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo. Good evening, Major. Yes, ma'am. Magandang gabi po at sa lahat magandang gabi. Major, ano-ano na po ang mga ginagawang paghahanda ng NCRPO para sa 3 araw na rally ng INC? Bukod po sa pag-i-inspect sa ating mga iba't ibang lugar, nagpatupad na rin po tayo ng rehearsal sa ground, final coordination po sa mga organizers at interagency meetings. Kasama po ang MMDA, ang AFP, ang local government units at iba pa pang ehensya. Ipinosisyon na rin po natin yung ating CDM, traffic monitoring teams at maging ang emergency units. Lahat din po ng personnel ay binigyan ng malinaw na instruction sa maximum tolerance at pagrespeto po sa karapatan ng liko. According to the PNP, the protest is expected to draw 100,000 members of the church sa Luneta and 3,000 or 300,000 naman sa EDSA. Ano po yung mga hakbang para po hindi maulit yung mga nangyaring riot last September 21st na protest? Dahil po sa inaasahan nating malaking crowd, buong puwersa po ng NCRPO ang ating ipapakalat at mayroon din po tayong mga augmented personnel mula po sa National Headquarters, sa SAS at iba pa pong regional offices ng PNP. Nakipagdialogo na rin po ang inyong kapulisan sa mga organizers para po maging malinaw yung mga panuntunan at mapagbigyan ang kanilang mga hiling. Nakaantabay rin po yung ating mga negotiators at monitoring teams para agad pong ma-address kung mayroon pong ibang mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Malinaw po muli ang direktiba namin, may maximum tolerance at respeto sa karapatan ng lahat. Meron po tayong mga medical at quick response teams na nakahanda para po siguraduhing ligtas at maayos ang takbo ng 3 araw na aktibidad na ito dito po sa Quirino Grandstand. Oo, mukhang handang-handa na tayo, no, Major, for tomorrow's protest rally. Binuksan po ng INC itong rally na ito para sa lahat. So even Iglesia ni Cristo members can attend the rally. So baka mas lumaki pa ang expected people na dadalo bukas. Meron po ba tayong contingency plans kung sakaling magkaroon ulit ng gulo? Kung sakali man po na magkaroon po ng hindi inaasahan na mga pag-elevate or mga hindi sana naman po hindi katulad ng mangyari dito sa nangyari noong September 21, meron po tayong nakahandang mga quick response teams, SWAT, crisis management units at RSSF na agad pong tutugon. Meron din po tayong trained negotiators, investigators at drone-assisted monitoring. Ganun din po naka-activate na yung ating medical evacuation plan at meron po tayong koordinasyon sa PGH, sa Santa Ana Hospital at Manila Doctors Hospital. Major, ano-ano po yung mga lugar na pinakabinabantayan ng PNP in terms of security?
Sa ngayon po, bukod po dito sa atin sa Quirino Grandstand, na meron naman po tayong nakadeploy na ring mga personnel, at dito sa atin sa People Power Monument na malaki din po yung ating inilagak na mga deployed personnel. Naglagay din po tayo ng tao dito sa CRB Menjola, sa US Embassy, sa EDSA Shrine, ganun din po doon sa iba pang areas gaya ng Liwasang Bonifacio at yung mga usual na pinupuntahan o yung suki na po ng mga rallies is nilagyan din po natin ng mga deployed personnel or ng mga CDM contingents. Okay, lastly, Major, ano pong mensahe natin sa mga kababayan nating lalahok sa kilos protesta bukas hanggang sa Martes? Para sa mga lalahok po nating mga kababayan, pakiusap po namin, panatilihin po natin ang disiplina at respeto. Ang inyo pong kapulisan, ang PNP ay nandito po upang tsakin ang inyong kaligtasan at suportahan ang inyong karapatan na magpahayag. Sana po'y makiisa tayo para po maging mapayapa, maayos at marangal po ang 3 araw na ito na pagtitipon. Maraming salamat po sa inyong oras, NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo. Maraming salamat din po. Kasabay ng mga aligasyon sa Pangulo ay ang pag-ugong ng mga usapin patungkol sa destabilization at kudeta sa loob ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Pero paninindigan ng liderato ng AFP na nanatiling tapat ang kanilang hanay sa kanilang mandato bilang mga sundalo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Sa kabila ng mga espekulasyon at patuloy na alingasngas sa di umano'y planong destabilisasyon at kudeta, muling giniit ng mga pinuno ng Philippine Army at Navy ngayong Sabado ang kanilang commitment to professionalism at rerespetuhin ang civilian authority. Sa kabila ito ng nakakasang 3-day corruption protest na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete, tapat sila sa kanilang mandato bilang sundalo, professional at non-partisan defender of the Constitution and our nation's democratic values. Aalalay din sila sa PNP sa pagpapanatili ng law and order. Pero ang focus daw ng Army ay ang core mandate ng pagtiyak ng seguridad sa ating soberanya at teritoryo. Umapila rin si Navarrete sa mga organizer ng protesta na maging responsable sa well-being at kaligtasan ng mga dadalo rito at tiyakin ang mapayapang paglalahad ng kanilang freedom of speech and expression. He called on all Filipinos to embrace the spirit of bayanihan, reject division, and focus on ensuring national unity as we recover from recent calamities. Parehas ang mensahe ni Navy Chief Vice Admiral Josema Ambrosio Espeleta sa inilabas na hiwalay na pahayag. Tapat anya ang Navy at buong sandatahang lakas sa tungkuling maglingkod at magprotekta sa sambayanan. Hinimok ni Espeleta ang mga mamamayan na maging mapagmatsyag para protektahan ang national stability sa pagberipika ng mga impormasyong posibleng makaapekto sa kaligtasan ng publiko. Nitong Biyernes, sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner na binabalidate ng AFP ang listahan ng mga opisyal ng gobyerno at retired military officials na kumikilos umano para sa destabilisasyon ng pamahalaan. Dagdag pa ni Browner, siniseryoso nila ang ugong ng destabilization plot. Ani Browner, tutulong ang mga sundalo sa latag ng PNP ng seguridad sa mga araw ng kilos protesta, lalo't may natatanggap umano silang report ng posibleng infiltration sa mga ito. These are peaceful rallies. Sana nga po maging really peaceful dahil yun po ang pangako ng mga organizers na maging peaceful yung mga rally. Pero nananawagan kami sa kanila to secure, to police their ranks, to make sure na hindi po sila masingitan. Dahil may mga nagre-report po sa akin, pati na rin sa Philippine National Police na baka maaring masingitan sila. At may mga infiltrators at baka may magpasabog ng granada. Nakakatakot po yun. Ano? I'm very happy to report that yung pong ating mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines are very professional. Kaya kahit na po may mga ganitong nangyayari sa ating lipunan, we are aware of what is happening, but of course, we remain professional.
So disiplinado po yung ating mga sundalo. Kaya't itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila ng kudeta, wag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities, or we will not resort to unconstitutional means to bring about change. We will stick to the rule of law at hindi po tayo lalabag dito. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo mag-military junta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. Naka-full alert na ang Philippine National Police at nag-deploy na ng 16,433 personnel sa Mayloneta sa Maynila at sa buong Kamaynilaan para tiyakin ang peace and order sa 3 araw na kilos protesta. Para sa Agenda Weekend, Francis Polbe, Billionario News Channel. Inabsuelto ni Navotas City Representative Toby Tiangco si PBBM sa mga akusasyon ni former Congressman Zaldico. Si dating House Speaker Martin Romualdez daw talaga ang maestro ng iskandalo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Half-truth lang daw ang mga malateleseryeng bombshell revelations ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon yan kay Navotas City Representative at dating Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Tiangco. Sa isang panayam sa Abante, sinabi ni Tiangco na hindi totoong utos ng Pangulo ang mga budget insertion na inilahad ni Ko para sa 2025 budget. Absuelto raw ang Pangulo at tila si former House Speaker Martin Romualdez ang totoong kumukumpas sa sistema ng korupsyon sa mababang kapulungan. Hindi yun utos ng Pangulo. Bakit ko sinasabing half-truth? Di ba, natatandaan nyo, I don't think dito ako na-interview, pero sinabi ko sa ibang interviews ko na mukhang merong ayaw magpa-uwi sa kanya, di ba? Opo, tama po yun. Dahil yun ang ituturo niya, di ba? Yeah. Sino ba ang directly pwede niyang ituro? Wala naman siyang directly pwedeng ituro kung hindi yung former Speaker Martin Romualdez. Opo. Yeah. Diba, in a previous interview sa sister channel nyo, Billionario, Kong. Opo. Na ang lagi niyang kausap everyday is si Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa ni Tiangco, marami raw pagkakataon kung saan sinasabi ni Romualdez na approve na sa itaas ang ilang mga iniuutos ng House leadership sa mababang kapulungan kahit na hindi naman daw ito alam ni PBBM. In my personal experience, palaging yun ang sinasabi ni Speaker Martin eh. Approve sa taas, utos sa taas. But later on, I will find out, hindi naman. Kaya minsan nagtatalo kami nun because may mga bagay na hindi ako mapayag dahil sa tingin ko hindi naman iuutos ng Pangulo. Una nang sinabi ni Con na si PBBM at ang pinsan nitong si Romualdez ang pasimuno sa mga kickback scheme sa budget insertions. Sa pinakahuli nitong pahayag, sinabi ni Con na wala siyang nakuhang pera at tanging sa bulsa lang daw ni PBBM napupunta ang anyay 25% SOP mula sa mga iniutos nitong ipasok na line item sa 2025 GAA. Matatandaan din kabilang ang mga kumpanyang konektado kay Ko sa mga nakakuha ng pinakamalalaking kontrata sa DPWH mula 2022 hanggang 2025, kabilang na ang SunWest Construction and Development Corporation. Marami sa mga ito una nang naiulat na kung hindi substandard ay overpriced. Duda rin si Tiangco sa ipinakikitang lakas ng loob ni Ko na humarap at magpasabog ng mga masiselang impormasyon. I hope mali yung iniisip ko o I hope mali yung haka-haka ko. Pero ang tingin ko, kaya siya naglakas loob na magsalita kahapon is because nakakuha na siya ng passport sa ibang bansa. Muling iginiit ni Tiangco na pwede namang kansilahin ng DFA ang passport ni Ko kahit walang court order at hindi masasagasaan ang batas. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. Sa kabila naman ng mga ingay sa politika at issue ng pagtalikod sa pamahalaan ng ilan umanong retiradong general ng AFP, tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang katapatan ng defense sector sa konstitusyon at sa pagtatanggol sa mga mamamayan at soberanya ng bansa.
there's no worry from our side, because we know it's a function of information. There are political issues that need to be addressed politically, but as I've said before, nasabi ko na noon, politika ito, walang epekto sa armed forces at sa police. Of course, police needs to preserve peace and order because they're the law enforcers. The armed forces of the Philippines and the Coast Guard are deputized by the police in case they need it. Kumbinsido si ML Party List Representative Laila De Lima na hearsay o sabi-sabi lamang ang mga pasabog ni former Congressman Zaldico laban kay PBBM. Questionable din daw ang timing ng revelasyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Mula sa tila pagiging most hated character sa flood control scandal, tila nag-iba ang ihip ng hangin matapos ilabas ni ex-congressman Zaldico ang unang parte ng kanyang pasabog kahapon. Aniya, kumpas mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng pinsan nitong si former House Speaker Martin Romualdez ang korupsyon sa 2025 national budget. Sinundan pa ito ng part 2 ngayong araw kung saan sinabi niya na walang pera na napunta sa kanya. 100 billion pesos daw ang pina-insert mismo ng Pangulo at 25 billion pesos daw dito napunta sa bulsa ni PBBM. Pero para kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hearsay lang ang lahat ng naging pahayag ni Ko. Ang problema, hindi natin alam alin dyan ang totoo, alin dyan yung hindi, alin dyan yung mga embellishment lamang, alin dyan yung sinasabi dahil wala na siyang choice, nanlalaglag na lang. Giit pa ni De Lima, kailangan munang umuwi ng dating kongresista dito sa Pilipinas upang agad na humarap at makapagbigay ng sinumpaang salaysay sa isang congressional inquiry. Dapat daw kasing mahimahi kung may katotohanan nga ba sa likod ng mga umano'y revelasyong ito. Kailangan sa tamang forum. So hindi tayo sigurado, babalik pa ba siya? Pasaring pa ni Congresswoman De Lima, questionable ang timing ng pasabog ni Ko. Bukas kasi, opisyal na ikakasa ang malawakang 3-day rally for transparency, accountability, justice and peace ng religious group na Iglesia ni Cristo. Idineklara na rin ng grupo na open ito sa lahat ng mga gustong lumahok. Nasa ibang bansa pa rin si Ko hanggang sa kasalukuyan para umano sa kanyang medical treatment. Inilahad din ng abogado nitong natatakot umuwi ang dating kongresista dahil sa mga natatanggap umano nitong banta sa kanyang buhay. Ayon kay De Lima, nakahanda sila sa iba pang umano'y bombshell statements ni Ko sa mga darating na araw hanggang hindi pa ito umuwi sa bansa. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Si former Congressman Zaldico man ang nagbunyag ng umano'y 100 billion peso insertion ng Pangulo. Hindi raw ito dahilan para siya ay maabsuelto. Pero kung tunay daw ang kanyang mga pahayag, posibleng basehan ito para mapatalsik si PBBM sa pwesto. Nagbabalik si Ian Maghanoy para sa kanyang Agenda Weekend Report. Hindi kinrestyon ni former Duterte Chief Legal Counsel Salvador Panelo ang pagkanta ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay sa umano'y pagkakasangkot ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa umano'y maanumalyang 100 billion peso budget insertions. Sa interview ng Politico Talks ng Billionario News Channel, binigyang diin ni Panelo na kabisado ni PBBM ang naturang budget. Pero yung so much billions, talagang inaproba niya kaya nagkaroon ng korupsyon. Pero ani ni Panelo, hindi maaaring takasan ni Ko ang pananagutan bilang dating House Appropriations Chairperson. You cannot escape accountability kasi ikaw ang gumawa ng budget through the Department of Budget and Management. Pumunta sa mga kalyado mo. Ganito rin daw kay PBBM na siya ring pumirma sa budget. Kung hindi ka makakawala rito, either you're complicit or siguro napaglaruan ka gross incompetence. Sakaling mapatunayan anya sa pamamagitan ng mga dokumento at ebidensya ang mga pasabog na alegasyon ni Ko laban kay PBBM, maaari anya itong magamit bilang impeachment basis laban sa Pangulo. Kung ito'y corroborated by documentary and testimonial evidence, then that is betrayal of the public trust and that is an impeachable offense.
Ngayong araw, nilabas ang part 2 ng video ni Ko online kung saan sinabi niyang 25 billion pesos mula sa 100 billion pesos na budget insertions ay binulsa ni PBBM. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Kaso ang kakaharapin ng developer ng Monterazas de Cebu matapos makitaan ng paglabag ng DENR. Bukod daw kasi sa di gumanang flood control projects, isa rin ito sa dahilan kung bakit binaha ng lubos ang lalawigan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Inukat ni Senador Risa Ontiveros sa Blue Ribbon Committee hearing ang nangyaring matinding pagbaha sa Cebu noong pananalasa ng Bagyong Tino. Ipinagtaka ng senadora kung bakit sa kabila ng 50 billion pesos na inilaan para sa flood control project sa Cebu, sa nakalipas na 10 taon, nangyari pa rin ang matinding pagbaha. Sagot ni DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, ang nasabing bagay ay pinaiimbestigahan na ni Secretary Vince Dizon. May mga technical engineer na anyang nagtungo doon para mag-imbestiga sa mga flood control project. Ang ikinabatay ba ng mga kababayan natin sa Cebu ay negligence, incompetence ba, outright corruption din ba? Base sa ongoing investigation nyo, ano pong mga temang lumalabas It doon? appears po na it's a combination of all those factors, Your Honor. Sa mga naging testimonies na rin po dito sa Blue Ribbon Committee, nasabi na rin po dahil meron pong mga commitments, meron pong mga advance. Doon pa lang po, makikita po natin na wala pong proyekto na talagang napondohan ng tama dahil po lahat po nabawasan na. Tulad ng maraming kabahayan sa Cebu na nalunod at inanod ng malalang pagbaha ng pananalasan ng Bagyong Tino, na una ng tinangay din ng kapabayaan at tila walang pakialam ng mga opisyal ang Flood Control Master Plan para sa Cebu. Lumabas sa Senate Blue Ribbon hearing na 2017 pa natapos ang Flood Control Master Plan para sa lalawigan ng Cebu na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency at DPWH. Hindi po ito na-implement. And ito rin po yung, again, moving forward, ito po yung kinukonsulta po ni Secretary sa Project NOAA, sa UP, sa DENR, para po finally, although limited po yung flood control projects po natin for 2026, ay ma-implement po natin. Binalikan din ng senador ang DENR Environmental Management Bureau sa Region 7 kung bakit nakalusot at nabigyan ng Environmental Compliance Certificate ang The Rise at Monterazas de Cebu sa kabila ng pagtutol ng mga residente na nakatira sa paanan ng bundok at ilang civil society group, at mistulang nagbulag-bulagan na niya ang mga opisyal ng DENR at EMP. Sa nagbulag-bulagan, hindi ko po masasagot yan. Ang isisi po ng Monterazas through the whole process of EAA. Kompleto po yan, public scoping, technical reviews. It has undergone 4 technical reviews instead of 3. And then public hearing. Then there is an independent body which recommended for the approval. So 2007 and 2024 po siya. Sagot na hindi umano matanggap ni Senator Hontiveros na kailangang maipaliwanag ng DENR sa publiko. Ayon naman sa DENR Region 7, may mga paglabag ang developer ng Monterazas sa kanilang Environmental Compliance Certificate. May 2 retention pond na nag-collapse o nasira na nakaambag sa matinding pagbaha sa lugar. Higit 700 na puno rin ang pinutol ng developer ng Monterazas nang walang permit mula sa DENR. Kaya mahaharap sila sa kriminal na kaso bukod sa pagtatanim ng punong kahoy kapalit ng kanilang mga pinutol. Sa batas po, kailangan silang mag-replace ng 100 puno kada isang native trees na pinutol. So that's more or less 73,400. At kami po sa DENR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit. Kailangan puno sa puno. So 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang project. Sa ngayon na niya ay tigil operasyon ng developer bukod na lang sa pagkukumpuni ng mga nagibang retention fund. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante! Dismayado na umano ang mga miyembro ng Philippine National Volleyball Federation. Gusto na raw nilang magkaroon ng bagong liderato. Yan ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Tila umuuga na ang
Philippine National Volleyball Federation, hindi lang sa laro, kundi sa pamamahala mismo ng organisasyon. Ang tanong ng marami, kailan magiging patas, transparent at maayos ang takbo ng sistema? Nitong Miyerkules, November 12, nagpulong ang mga miyembro ng board ng PNBF. Sa kabuuang 13 members, 7 ang dumalo. Ilan ay face-to-face at ang iba ay online. Kasalukuyang may 48 active at good standing clubs at associations ang PNBF sa buong bansa. 16 sa Metro Manila, 13 sa Luzon, 6 sa Visayas at 13 sa Mindanao, na labis nang nag-aalala sa direksyon ng pamunuan. Mula pa noong board meeting noong January 25, 2025, napagkasunduan na magdaos ng General Assembly sa unang linggo ng Oktubre dahil sa preparasyon para sa Men's World Championship. Ngunit nagkaroon ng special board meeting sa Soler kung saan mismong board ang nag-aproba na itakda ang GA sa November 30, 2025. Pagdating ng October 29 to 30, nagpadala ang PNBF ng email na nagpapatunay na itutuloy ang General Assembly sa November 30. Ngunit, hindi naglagay ng venue o oras sa anunsyo. Ang email ay naipadala lamang sa selected GA members at sa Executive Board, hindi sa lahat ng miyembro ng General Assembly na lalong nagdulot ng pagkakalito at hinala sa loob ng organisasyon. Sa halip, napag-alamang balak na lang magpulong ang Executive Board sa Bangkok sa panahon ng SEA Games at itatakda ang General Assembly sa January 2026. Ito ay sa kabila ng board approval noong January 25 meeting. Approval sa special board meeting sa Soler na unang anunsyo ng Secretary General na lahat ay pabor sa November 30 GA. Sa ilalim ng pamumuno ni PNBF President Pat Suzara, ilang miyembro ang napapatanong kung bakit tila palaging naantala ang mga regular na meeting. Ang dating buwan ng meeting ay di natutuloy. Ganon din ang quarterly meeting dahil daw sa madalas na pagliba ng presidente. Kaya lumalakas ang mga tanong sa loob ng federasyon. Ayaw ba talagang umalis sa posisyon o gusto lang manatili sa titulo at kapangyarihan? Ayon naman sa ilang source ng Billionaire News Channel, may mga personalidad umanong interesadong maging susunod na PNBF President, kabilang sina Tony Boy Liao, Senator Alan Peter Cayetano, Dr. Arnel Hadjan, habang patuloy ang pananahimik ng ilang nasa pamunuan, lalo namang lumalakas ang panawagan ng komunidad para sa transparency, good governance, inclusivity at tunay na reforma, mga haligi ng pagbabago na matagal nang inaantay ng Philippine Volleyball. Dahil sa volleyball, hindi lang pagpalo ng bola ang laban, kundi pagpalo sa kawalan ng katapatan, sa mabagal na progreso at sa sistemang kailangan ng baguhin. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Pumanaw na sa edad na 97 ang veteranong aktres at humanitarian na si Rosa Rosal. Sa isang Facebook statement, nagbigay-pugay ang Philippine Red Cross kay Rosal para sa kanyang humanitarian work at serbisyo bilang miyembro ng PRC Board of Governors. Tumulong siyang mapalakas ang welfare services ng Red Cross at isinulong ang pagprotekta sa vulnerable sector. Wala pang detalye ang kanyang burol. Nakikiramay po ang Billionaire News Channel sa mga naulila ni Ms. Rosa Rosal. Another milestone for actress Andrea Brillantes matapos siyang ipakilala bilang 2026 Calendar Girl ng Tanduay. Narito ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Formal nang ni-reveal ang 2026 Calendar Girl ng Tanduay. Walang iba kundi si Andrea Blythe Brillantes. Para sa kanilang theme na iconic era, pinili ang 22-year-old na si Andrea ng Tanduay brand dahil siya daw ay isang millennial icon. She's taking on a new mature role. So for us, yun yung quality na hinahanap namin sa Calendar Girl. No, someone confident enough, woman enough, di ba? Na ito ako eh. Ito yung gusto ko. Which is yun yung ina-embody ni Tanduay, confidence. Yeah, that's why she was the best pick for us. Fire flower ang description kay Andrea. Bukod sa maganda, siya ay phenomenal, fierce, strong, brave, and unapologetically bold. 15 years na sa showbiz si Andrea at na-witness ng viewers and fans ang ilang taon na pagganap niya ng kiddie innocent roles sa kanyang mga movies and TV series. Hanggang sa kanyang pagmamature at ang kanyang pagbabago ay empowering dahil she's not afraid to evolve and shine, na gaya ng Tanduay. Kilala ang Tanduay Rum bilang isang Philippine
Philippine-made alcoholic beverage. 2021 nang kinilala itong world's largest rum brand. Kaya naman grateful si Andrea sa pagkakapili sa kanya ng brand at alam din daw niya that it's about time. I was shocked at first. As in, napaisip ako parang, ako? I knew that this was something that I can do and that I also wanted to do. I knew that I was ready. Ipinakita ang iba't ibang side ni Andrea sa kanyang mga larawan sa launch. Bukod sa sexy, may fun or playful and sporty side din siya. Ganadong-ganado ang aktres. Hands-on pa daw ito sa paghahanda para sa production numbers ng kanyang grand launch. Latad na yung layout. Meron akong pinalitan na layout. Sabi ko, pinaglaban ko talaga, pwede ito. At saka kasi feeling ko, parang hindi siya talaga common. At mas mapapatingin yung mga tao kasi pulang-pula, roses. Tapos mapapaisip ka, ano ba talaga theme ng calendar? Kasi yung theme actually ng calendar talaga is mga era talaga. So, merong mga Victorian, meron retro. So, ayoko magmukhang parang yung first na ipopost ko, parang layout or baka isipin nila costume, lalo na mahilig ako mag-costume. So, talaga pinush ko yung roses para lang meron akong isang classic lang na layout. Dinaluhan syempre ng fans ang event. Ilan sa kanila ay nakisayaw pa sa latest TikTok dance ni Andrea. Ang announcement na ito ng Tanduay ay kasabay din ng recent career shift ni Andrea bilang bagong miyembro ng MQuest Ventures ng TV5 matapos ng kanyang 15-year stint sa ABS-CBN. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. At ilang araw na lang, Pasko na, 40 days to go before Christmas. At bago tayo magtapos, samahan ninyo po kami bukas as BNC gives you a special coverage on day 1 of the INC protest rally. Okay, at yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Ikaw si Ana Asis Carilo. Ako po si Ana Asis Carilo, pero bago po tayo magtapos, meron po kaming sorpresa para sa aking partner. Kaya tinatapos mo na. Teka lang, huwag mo muna tapusin. Happy birthday po! Wow, thank you! Ayun nyo kasamahan. Alright, thank you so much. Happy birthday, George Cahiles! Thank you, my Agenda Weekend family. Ayan! Thank you guys. O sige, mag-pray na ako. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you! Happy birthday Thank you. to you! Thank you guys. Thank you po sa mga lagi nanonood sa Agenda Weekend, sa masisipag na report. My partner, thank you. Our bosses, Billionaire News Channel for always supporting us. O di ba naman, napaka-special ng birthday mo. May parali ka pa bukas. I know. Kaya abangan nyo ang special coverage ng Billionaire News Channel. Our reporters will be out in the field para bigyan kayo ng updates sa mga mangyayari bukas. Yes, at iyan ang aming Agenda Weekend ngayong Sabado ng gabi. Ako si Ann Asis Carilo. At ako naman si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda. Thank you.